Magandang araw mga mag-aaral! Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang paksa sa economics, ang pangangailangan at kagustuhan. Sa simpleng salita, ito ang mga bagay na araw-araw nating kinakaharap at pinagbabasehan ng ating mga desisyon sa buhay. Ano nga ba ang pangangailangan? Ang pangangailangan ay tumutukoy sa mga bagay na mahalaga sa ating kaligtasan at kabuhayan. Kabilang dito ang pagkain, damit, tirahan, edukasyon at gamot. Ito ang mga bagay na kapag nawala o hindi matugunan, maaring maglagay sa alanganin sa ating buhay o kagalingan. Halimbawa, kapag gutom tayo, kailangan natin ng pagkain. Kapag umuulan, kailangan natin masisilungan. Kapag tayo ay may sakit, kailangan natin ng gamot. Ang mga ito ay hindi pwedeng ipagpaliban o kalimutan dahil ang mga ito ay pundasyon ng ating pamumuhay. Ngayon naman, tayo ay dadako sa kagustuhan. Ano nga ba ang kagustuhan? Ang kagustuhan ay tumutukoy sa mga bagay na nais lang nating makamit upang tayo ay maging masaya o maging komportable. Ngunit hindi ito kailangan para tayo ay mabuhay. Halimbawa nito ang mga bagong sasakyan, bagong cellphone, o ang pagpunta sa mga mamahaling restaurant, o ang pagbiyahe sa ibang bansa. Hindi masama ang magkaroon ng kagustuhan, sa katunayan, ito rin ay bahagi ng ating motibasyon sa buhay. Ngunit dapat natin tandaan, kapag inuuna ang kagustuhan kaysa sa pangangailangan, maaring maapektuhan ng ating budget na maging sanhi ng ating problema sa pananalapi. Pagkakaiba ng dalawa. Kung ating susuriin, ang pangunahing pagkakaiba ay ito. Ang pangangailangan ay kailangan natin upang mabuhay. Ang kagustuhan naman, ito ay gusto lang natin upang mas maging masaya o maginhawa ang ating pamumuhay. Ngunit minsan, nagiging mahirap ang pagdesisyon dahil may mga pagkakataon na ang kagustuhan ay parang pangangailangan na rin. Halimbawa, kailangan mo ng cellphone para makausap ang pamilya at makasali sa online class. Ito ay pangangailangan. Pero kung bibili ka ng bagong modelo na mahal at may katangian na di mo naman talaga kailangan, ito ay kagustuhan. Ang papel ng pagpapasya. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mabuting pagpapasya. Sa bawat araw, gumagawa tayo ng desisyon kung saan natin gagastusin ang ating pera. Ang tamang kaalaman sa pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan ay nakakatulong sa atin upang maging responsable sa pamamahala ng yaman, lalo na sa pera. Epekto sa pamilya at lipunan. Hindi lang sa sarili natin ang naaapektuhan. Kapag natutunan natin ng tamang balanse sa pagitan ng pangangailangan at kagustuhan, nakatulong tayo sa ating pamilya. Halimbawa, sa pagpaplano ng budget sa bahay, kailangan unahin mo na ang bayarin sa kuryente, tubig, pagkain, kaysa sa pagbili ng bagong appliances o gadgets. Sa mas malawak na konteksto, ang lipunan ay magiging maunlad kung ang mga tao ay may disiplina at sapat na kaalaman sa pagtugon sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Kultura at teknolohiya. Ngunit tandaan din natin na ang ating kultura at ang teknolohiya ay may malaking epekto sa ating mga kagustuhan. Sa panonood lamang ng social media at pagtingin ng mga ads, minsan na-impluwensyahan tayo na bumili ng mga bagay na hindi naman natin kailangan, kaya mahalaga ang maging mapanuri. Upang mas mapalalim pa ang ating pangunawa tungkol sa pangangailangan, maaari rin natin gamitin ang konsepto ng Maslow's Hierarchy of Needs. Ayon kay Abraham Maslow, ang mga pangangailangan ng tao ay nakaayos mula sa pinakapangunahing pangangailangan patungo sa mataas na personal na pag-unlad. Sa pinakaibaba ay ang physiological needs tulad ng pagkain, tubig at tulog. Sumusunod dito ang safety needs gaya ng seguridad sa tahanan at kaligtasan sa trabaho. Pagkatapos ay love and belongingness. Esteem needs at sa pinakatuktok nito ang self-actualization o ang pagkamit ng sariling potensyal. Makikita natin dito na habang natutugunan natin ang ating mas mababang antas ng pangangailangan, unti-unti nating hinangahangad ang mas mataas na antas na madalas ay nagiging bahagi ng ating kagustuhan. Kaya't mahalagang maunawaan ang balanse sa pagitan ng mga ito upang makamit ang mas masaganang pamumuhay.
Ang tamang pag-unawa sa pangangailangan at kagustuhan ay pundasyon ng mabuting pamumuhay. Hindi masama magkaroon ng kagustuhan, ngunit mas mahalaga na alam natin kung kailan ito dapat unahin at kung kailan ito dapat ipagpaliban. Sa ganitong paraan, makakagawa tayo ng matalinong desisyon para sa ating sarili, pamilya at komunidad. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli!